Hindi nga sumama itong si Tanggol sa kanyang ama na si Ramon upang ipakilala sana ito sa mansyon. Dito nga ay sinabi ni Tanggol sa kanyang ama na si Ramon na hindi na daw niya kinakailangan pa ng kanyang kayamanan o mga tauhan dahil kaya daw ni Tanggol ang kanyang sarili. Dahil dito, umiyak itong si Tanggol nang umalis nga itong sina Ramon kasama ang kanyang mga tauhan na si Franco. Labis ang kanyang pagdadalamhati at tila hindi pa rin siya makapaniwala na nakilala niya di umano ang kanyang ama. Bago umalis si Ramon, sinabi niya kay Tanggol na hihintayin siya bukas sa mansyon upang makilala ang kanyang lolo na si Don Ho. Matinding pag-iisip ang bumalot kay Tanggol. Hindi niya alam kung dapat ba siyang pumunta o manatili sa kanyang kinalalagyan. Nais niya ng katahimikan, ngunit hindi niya maitatangging may bahagi ng kanyang puso na gustong malaman ang tungkol sa kanyang tunay na pamilya. Samantala, sa loob ng mansyon, abala si Don Ho sa paghahanda sa posibleng pagdating ng kanyang apo. Bagamat matagal na niyang inilihim ang pagkakaroon ng anak ni Ramon, hindi niya akalain na balang araw ay may babalik upang guluhin ang kanyang katahimikan. Pinagmamasdan niya ang lumang larawan ni Ramon noong bata pa ito, at sa kabila ng kanyang matigas na panlabas, hindi niya maikakailang may bahagyang pananabik siyang makita ang kanyang apo. Sa kabilang banda, sa isang madilim na eskinita sa Quiapo, isang anino ang nagmamatsyag kay Tanggol. Hindi niya alam na may mga mata palang nakasubaybay sa kanya. Hindi ito mga ordinaryong tauhan lamang, sila ay bahagi ng isang sindikatong matagal nang maihinanakit sa kanyang ama. Kung matutuloy si Tanggol sa mansyon, hindi lang pagkilala sa kanyang pamilya ang naghihintay sa kanya, kundi pati na rin ang isang panganib na hindi niya inaasahan. Habang lumilipas ang oras, lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Gusto niyang mabuhay ng malaya, ngunit paano kung ang katotohanan ng kanyang pagkatao ang mismong magiging dahilan ng kanyang pagkakagulo? Isa-isang bumabalik sa kanyang isipan ang lahat ng pinagdaanan niya, ang hirap, ang pagsubok, ang kawalan ng katiyakan. Ngunit ngayon, tila isang malaking pinto ang bumukas sa kanyang harapan. Isang pagkakataon upang malaman ang totoo, pero kapalit nito ay ang posibilidad ng mas malaking problema. Kinabukasan, habang nag-aalangan pa rin si Tanggol kung pupunta ba siya sa mansyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang sasakyan ang huminto malapit sa kanyang tinutuluyan at ilang armadong lalaki ang bumaba. Wala siyang oras upang mag-isip, tumakbo siya sa mga makikitid na eskinita, pilit na iniiwasan ang mga taong tila may balak sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtakbo, isang putok ng baril ang pumailang lang sa hangin. Hindi niya alam kung para sa kanya iyon, pero isang bagay ang sigurado, ang kanyang buhay ay nasa peligro. Sa mansyon, si Ramon naman ay nag-aalala na. Nasaan na kaya siya? Bulong niya sa sarili habang hindi mapakali sa kanyang upuan. Alam niyang matigas ang ulo ni Tanggol, ngunit umaasa siyang darating ito. Ngunit habang naghihintay, isang tawag ang natanggap niya mula sa isang hindi kilalang numero. Kung gusto mong makita ang anak mo ng buhay, alam mo kung saan pupunta. Isang malamig na tinig ang narinig niya sa kabilang linya. Biglang nanalamig ang kanyang kamay. Alam niyang hindi ito simpleng babala, ito ay isang patibong. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Sa pagkakataong ito, handa siyang gawin ang lahat upang protektahan ang kanyang pamilya, kahit paisugal niya ang kanyang sariling buhay. Samantala, si Tanggol ay nakadapa sa isang tagong eskinita, habol ang kanyang paghinga. Alam niyang hindi siya maaaring magpabaya. Ngayon lang niya naranasan ang ganitong uri ng panganib, at mas lalong lumalakas ang kanyang kutob na may mas malaking lihim na nagkukubli sa kanyang pagkatao. Sino ba talaga ako? Tanong niya sa sarili. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa kanyang pagkilala sa kanyang pamilya. Ito ay laban para sa kanyang buhay, sa kanyang kinabukasan. At ngayon, kailangan niyang pumili, tatakbo ba siya palayo, o haharapin ang katotohanang maaaring magbago ng lahat. Tanggol at nang makauwi nga itong si Tanggol, agad naman na sinalubong ito nila ni Divina at ng buong grupo. Dito, kinumusta ang lakad ni Tanggol, at dito naman niya sinabi na hindi daw niya naabutan itong si David. Ang kanyang naabutan at nakasagupaan ay itong si Ramon Montenegro. Hindi niya maiwasan na tila malungkot dahil sa wakas ay nakilala na nga niya ang kanyang ama. Subalit, hindi pa naikwento ni Tanggol Kinating at sa kanyang buong tropa na itong si Ramon ay iisa na si Alberto Prias, ang naging asawa ni Mokang. Yun nga,
sinabi ni Divina na dapat lang na sumama at puntahan ni Tanggol ang mansyon na sinasabi niya na kay Don Julio upang makilala naman niya ang kanyang tunay na pamilya na magmamahal sa kanya. Samantala, nagpapaawa naman ng husto itong si David at pinapamukha na siya ay sunod-sunuran diumano kay Olga. Pinagbabantaan diumano ang kanyang pamilya upang magpanggap bilang si Tanggol. Napaniwala naman si Rigor sa mga sinasabi ni David na tila siya ang biktima at nabilib sa kanyang husay sa pag-arte. Habang nangyayari ito, si Tanggol ay hindi mapakali. Hindi niya maalis sa isip niya ang revelasyong kanyang natuklasan. Ramdam niya ang bigat ng katotohanang ang taong kanyang kinasusuklaman ay siya rin palang ama niya. Isang damdamin ng galit at lungkot ang bumabalot sa kanyang puso. Gusto niyang isigaw ang lahat ng kanyang hinanakit, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ngayon, kailangan niyang mag-isip ng maigi kung ano ang kanyang susunod na hakbang. Dahil sa kanyang pag-aalinlangan, lumabas siya ng bahay at nagpunta sa tabing ilog, ang kanyang paboritong lugar tuwing gusto niyang mag-isip. Habang pinagmamasdan ang agos ng tubig, biglang may lumapit sa kanya, si Divina. Tanggol, alam kong may bumabagabag sa'yo. Anong balak mong gawin? Tanong nito. Hindi ka agad sumagot si Tanggol. Isang malalim na buntong hininga muna ang kanyang pinakawalan bago niya sinabi, hindi ko alam, Divina. Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin na siya ang ama ko. Ang daming taon akong namuhay na galit sa kanya. Ngayon, paano ko babaguhin ang nararamdaman kong ito? Hinawakan ni Divina ang kamay ni Tanggol at sinabing, minsan, hindi natin agad kayang yakapin ang katotohanan. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin kayang harapin ito. Ang mahalaga, bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mong makilala siya, hindi bilang kalaban, kundi bilang isang ama. Nag-isip si Tanggol sa sinabi ni Divina. Alam niyang may katotohanan ito, pero hindi pa rin niya alam kung paano niya haharapin si Ramon. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang may dumating na isang anino mula sa likuran. Mukhang mabigat ang usapan niyo sabi ng isang boses. Napalingon si Tanggol at Divina. Nagulat sila nang makita nilang si David ito, kasama si Olga. Anong ginagawa mo rito, David? Matigas na tanong ni Tanggol. Ngumiti si David ng mapanukso. Alam mo, Tanggol, gusto ko lang naman sabihin sa'yo na hindi pa tapos ang laban natin. Kahit anong gawin mo, hindi mo basta-basta mababawi ang buhay na pinaghirapan kong itayo. Napakuyom ng kamao si Tanggol. Ramdam niya ang galit na namumuo sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya dapat magpadalos-dalos. Sa halip, nilapitan niya si David at marahang nagsalita, wala akong balak makipagtalo sa'yo, David. Pero tandaan mo, hindi mo kailanman mababago ang katotohanan. Hindi ikaw si Tanggol. Ngumisi si David. Tingnan natin, kapatid, sabi nito bago tumawa ng nakakaloko at saka lumakad palayo kasama si Olga. Habang pinagmamasdan nila ang papalayong si David, biglang nagsalita si Divina. Tanggol, hindi tayo pwedeng magpatalo sa kanila. Kailangan mong harapin si Don Julio at ang iyong tunay na pamilya. At higit sa lahat, kailangan nating itigil ang kasinungalingan ni David. Tumango si Tanggol. Alam niyang ito na ang tamang panahon upang lumaban, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sarili itong si Rigor sa kanyang anak, dahil hinahangaan niyang araw ito, dahil iniisip pa rin daw dito ni David ang kanyang pamilya na hindi mapapahamak kahit nagpapanggap na siya sa mga Montenegro. Ang gustong mangyari ni David ay ipagpapatuloy daw niya ang kanyang nasimulan na pagkapulis dahil gusto niyang sundan ang yapak ng kanyang ama na si Rigor. Ngayon, sinabi ni Rigor na kinakailangan daw nilang magpagaling upang balikan itong sina Tanggol at Ramon. Hindi rin naman maiwasan dito ni David na matakot na baka sila ay balikan dito ni Ramon at ni Tanggol lalo pa ngayon na bigatin na itong si Tanggol at may mga tauhan di umano. Nasaktan naman itong si Santino sa sinabi dito ni David at Rigor na mas pinili daw kampihan ni Maritz ang kriminal na si Ramon Montenegro at si Tanggol. Dahil dito, umiyak siya sa hagdanan ng ospital, kasabay ng bigat ng kanyang damdamin. Ramdam niya ang pait ng katotohanan na kahit anong gawin niya, tila hindi na mabubuo pang muli ang kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng sakit, isang alab ng galit at determinasyon ang bumalot kay Santino. Sa isip niya, hindi siya papayag na magtagumpay ang kasamaan. Kung si David ay patuloy na sumusunod sa yapak ng kanilang ama, siya man ay may dapat gawin. Pinahid niya ang kanyang luha at huminga ng malalim.
Hindi siya maaaring manatiling mahina. Sa kabilang banda, sa loob ng isang madilim na silid, nagtitipon-tipon sina Ramon at Tanggol kasama ang kanilang mga tauhan. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang baril, matatalas ang tingin, handang lumaban. Alam ni Ramon na hindi pa tapos ang lahat. Kung iniisip ni Rigor at David na basta-basta na lang silang makakawala, nagkakamali sila. Wala tayong aatrasan, malamig na sabi ni Ramon habang tinapik ang balikat ni Tanggol. Alam kong mas malakas na tayo ngayon, at oras na para ipakita natin sa kanila kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Napangisi si Tanggol. Hindi na siya ang dating mahina at nalilinlang. Ngayon, may sarili na siyang mga tauhan, mga taong handang sumunod sa kanya. Isang plano ang nabuo sa kanilang isipan, isang matinding paghihiganti ilaban kina David at Rigor. Samantala, habang nagpapagaling si David sa ospital, hindi niya maiwasang mag-alala sa maaaring mangyari. Alam niyang hindi biro ang kanilang kalaban. Alam niyang si Tanggol ay hindi na ang dating lalaki na maaari nilang daigin ng ganoon na lang. Ngunit sa kabila ng pangamba, mas nanaig ang kanyang pangako sa sarili, ang pangakong ipaglalaban niya ang hustisya at hindi niya hahayaang manaig ang kasamaan. Isang gabi, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa ospital, si Maritz. Nang makita siya ni David, agad siyang nanlalamig. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman, galit, pangulila, o awa. David, kailangan nating mag-usap, mahina ngunit mariing sabi ni Maritz. Hindi mo naiintindihan ang lahat. Ano pang hindi ko naiintindihan, Maritz? Nainiwan mo kami para sa isang kriminal? Napinili mo ang taong sumira sa ating pamilya, sagot ni David, puno ng hinanakit ang kanyang boses. Napayuko si Maritz. Hindi ganun kasimple, David. May dahilan ako, may mga bagay kang hindi pa alam. Ngunit bago pa man niya maipaliwanag ang lahat, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng ospital. Mga putok ng baril ang umalingaw sa himpapawid. Mabilis na tumayo si David, sinubukang lumabas, ngunit pinigilan siya ni Rigor. Huwag kang padalos-dalos, mariing sabi ni Rigor. Alam mong sila na iyan. Sa labas, kitang-kita ang ilang armadong lalaki, mga tauhan ni Tanggol. Ang ospital ay nagmistulang war zone, may mga pasyenteng nagsisitakbo, may mga pulis na pilit na pumipigil sa kaguluhan. Ang lahat ay nagkagulo, ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang matalim na tingin ang ibinigay ni Tanggol kay David mula sa malayo. Walang kawala, David, anya habang unti-unting lumalapit. Panahon na para matapos na ang lahat ng ito. Ang puso ni David ay mabilis na pumintig. Alam niyang hindi na ito isang simpleng laban lang. Alam niyang ito na ang huling sagupaan, isang laban kung saan walang puwang para sa pagkakamali. Sa isang iglap, bumunot siya ng baril, itinapat kay Tanggol, at doon nagsimula ang isang sagupaan na babago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Sila samantala, magbagong buhay na nga ba itong si Tanggol kasama ang kanyang tunay na pamilya na sina Ramon at Donho. At makikilala nga ba nila itong kanilang makakalaban sa bago nilang negosyo? Yan ang ating alamin at pakatutukan, mga kabatang kapo. Dahil sa udyok na rin ni Divina at ng mga kaibigan ni Tanggol, mukhang makukumbinsi na siya na pumayag na puntahan ang mansyon ng ama niyang si Ramon. Ayon kasi kay Divina, wala namang mawawala kung makikilala niya ang kanyang totoong pamilya. Mas maganda nga raw ito dahil mangyayari na ang matagal ng pangarap ni Gol, na makilala at makasama ang totoo niyang ama na si Ramon Montenegro. Kaya naman, mapag-iisipan ni Tanggol na tama si Divina, kailangan niyang harapin ang katotohanan. Subalit hindi ganun kadali ang lahat. May pangamba pa rin sa puso ni Tanggol. Paano kung hindi siya tanggapin? Paano kung isa lamang itong bitag? Pero sa kabila ng mga pag-aalinlangan, sa wakas ay pumayag siya. Sa gabing iyon, nakatulala siya sa kawalan, iniisip kung ano ang maaaring mangyari kapag natagpuan na niya ang kanyang tunay na pamilya. Sa kanyang pag-iisip, hindi niya namalaya na may isang pares ng mata na nakamasid sa kanya mula sa dilim. Kinabukasan, handa na si Tanggol. Kasama si Divina at ang kanyang matalik na kaibigang si Goryo, sumakay siya sa isang itim na sasakyan na ipinadala ni Don Ho upang sunduin siya. Habang nasa biyahe, ramdam niya ang matinding kaba sa dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung excitement ba ito o takot. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung ano ang maaaring maging reaksyon ng kanyang ama sa kanilang muling pagkikita. Pagkarating nila sa engranding mansyon ng mga Montenegro, agad silang sinalubong ng mga tauhan ni Ramon.
Sa kabila ng magandang pagtanggap sa kanila, hindi pa rin mawala sa isip ni Tanggol na tila may nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Nag-angat siya ng tingin at doon niya nasilayan ang isang anino sa veranda ng mansyon, isang lalaking nakatayo, tahimik, ngunit may matalim na titig. Hindi niya alam kung sino ito, ngunit may kutob siyang hindi ito isang ordinaryong tao. Sa pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanila ang napakagarang interior ng bahay, malalaking chandelier, mamahaling painting, at mga antigong muebles. Ngunit ang higit na pumukaw sa pansin ni Tanggol ay ang lalaking nasa dulo ng silid, si Ramon Montenegro, ang kanyang ama. Hindi niya mawari ang kanyang nararamdaman. Ito na ba ang sandaling kanyang pinakahihintay? Lumapit si Ramon kay Tanggol, tinitigan siya mula ulo hanggang paa, na tila ba sinusuri ang bawat detalye ng kanyang hitsura. Ikaw nga ba si Gol? Tanong nito sa mababang tinig. Hindi agad nakasagot si Tanggol. Pakiramdam niya inapako ang kanyang dila. Ngunit sa huli, napilitan siyang tumango. Isang ngiti ang lumabas sa labi ni Ramon, ngunit hindi niya alam kung ito ba ay isang tunay na ngiti o maihalong pagkukunwari. Samantala, sa labas ng mansyon, isang itim na sasakyan ang nakaparada sa hindi kalayuan. Sa loob nito, isang lalaki ang nakamasid, hawak ang cellphone habang may kausap sa kabilang linya. Nandito na siya. Nagsimula na ang laro. Isang malamig na tawa ang pumuno sa loob ng sasakyan bago nito binaba ang telepono at sumandal sa upuan. Hindi alam ni Tanggol, may isang panganib na nag-aabang sa kanya sa anino ng kanyang bagong mundo. Ano nga kaya ang kahihinatnan ni Tanggol sa kanyang bagong buhay? Sino ang misteryosong taong nagmamasid sa kanya? At ano ang tunay na motibo ng kanyang ama? Talagang puntahan ang mansyon ng mga Montenegro para makilala niya din ang lubusan ng kanyang ama at ang kanyang lolo na sabik siyang makita. Bagamat nagdadalawang isip si Tanggol na gawin ito, panahon na siguro ang gumawa ng paraan para mangyari na ang kanyang pinapangarap na makilala ang kanyang totoong pamilya. Kaya kinabukasan, agad nang lumakad si Tanggol. Mag-isa siyang pupunta sa mansyon ng mga Montenegro. Habang naglalakad siya patungo sa engranding mansyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Paano kung hindi siya tanggapin? Paano kung may lihim pang hindi niya alam? Ngunit pinanghahawakan niya ang pangarap na minsang binaliwala niya dahil sa galit at hinanakit. Pagkarating niya sa harap ng malalaking tarangkahan ng mansyon, bumukas ito at sinalubong siya ng isang matandang may matikas na tindig, si Don Ho. Napatingin ito sa kanya na parabang iniisa-isa ang bawat detalye ng kanyang mukha. Ikaw si Tanggol, mahina ngunit madiing sabi ni Don Ho. Tumango si Tanggol at naramdaman niyang bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi niya inakalang sa unang pagkikita pa lang nila ng kanyang lolo, mararamdaman na niya ang isang koneksyon na hindi maipaliwanag ng salita. Sa likod ni Don Ho, nakita niyang papalapit si Ramon, ang kanyang ama. May bakas ng kaba at pagsisisi sa mukha nito. Hindi niya alam kung paano magsisimula ng pag-uusap. Ngunit hindi na kailangan pa. Lumapit si Ramon kay Tanggol at mahigpit siyang niyakap. Patawarin mo ako, anak, bulong ni Ramon. Marami akong pagkukulang pero gusto kong bumawi. Napatigil si Tanggol. Dapat ba niyang sagutin ito ng galit? Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang paghinga ng malalim at tumango. Dinala siya sa loob ng mansyon at doon nagsimula ang isang munting salo-salo bilang pagdiriwang ng kanyang pagdating. Napansin niyang napakaraming mata ang nakatutok sa kanya, mga tagapaglingkod, mga kasapi ng pamilya Montenegro na hindi niya pa nakikilala. Nararamdaman niyang pinagmamasdan siya ng mga ito, parang sinusuri kung karapat-dapat siyang tawaging isang Montenegro. Habang kumakain, isa-isang sinagot ni Don Ho at Ramon ang kanyang mga tanong. Isa na rito ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Bakit siya nawala noon? Bakit hindi niya nakilala ang kanyang ama sa tamang panahon? At ano ang dahilan ng lahat ng lihim na ito? Nalaman niya ang isang nakakagulat na katotohanan, may matinding alitan noon sa pamilya na nagresulta sa pagkawala niya. Ngunit ang mas higit na nakabibigla ay ang kayamanang ipinamana sa kanya. Ang buong Montenegro estate na pinaghirapan ng maraming henerasyon ay nakalaan lamang para sa kanya. Walang ibang tagapagmana kundi siya lamang. Hindi ko kailangan ng kayamanan, madiin niyang sagot. Ang gusto ko lang ay malaman ang totoo. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat. Sa sulok ng silid, may isang lalaking tahimik na nagmamasid sa kanila, si Enrique, ang tiyo ni Tanggol na matagal nang nakikinabang sa yaman ng pamilya.
Kitang-kita sa mga mata nito ang hindi pagsang-ayon. Alam ni Tanggol na hindi ito matatapos sa isang gabing pag-uusap lamang. Hindi nagtagal, isang matandang kasambahay ang lumapit kay Don Ho at bumulong. Biglang nagbago ang ekspresyon nito. Tanggol, may dapat kang makita. Sinundan niya ito sa isang lumang silid sa loob ng mansyon. Dito ay may isang malaking painting na tila may tinatagong lihim. Nang ilapit niya ang kanyang kamay upang hawakan ito, bumukas ang isang maliit na lagusan sa likod ng pader. Napatingin siya kay Don Ho na seryoso ang ekspresyon. Handa ka na bang malaman ang buong katotohanan? Tanong nito. Hindi alam ni Tanggol kung ano ang naghihintay sa kanya sa loob ng lagusan. Ngunit isa lang ang sigurado niya, hindi na siya maaaring umatras. May dahilan kung bakit nangyari sa inyo para magkita na kayo ng amo. At lumabas na ang katotohanan. Bakit di kanya silam? Sabi niya, punta ako sa machine para may pakilala sa anya. Puntahan mo para makilala mo. Isang yugto ang hindi mo akalain darating. Biglang hint ng orasan ng kahoy, kalabitin ang husgahan ka ng lahat, kahit mabuti ang hangad at ang pagtanggap sa'yo lagi. Mail at isihi na naman tayo mga lobby para sa update ng Gihets Batang Quiapo. Buong akala ni Don Julio ay bitbit na ni Ramon ang ulo ni David at Mang Rigor pagka-uwi nito ng mansyon. Kaya lang, dismayado siya dahil nabigo si Ramon at naubos pa ang dala nitong mga tauhan. Paliwanag naman ni Boss Ramon sa ama ay may iba pa silang nakaengkwentro, bukod pa kila David at Rigor, at yun ay ang totoo niyang anak na si Tanggol. Halos hindi naman makapaniwala si Don Julio na magkatagpo ang landas ni Tanggol at Boss. Ngunit sa kabila ng gulat, isang malalim na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Alam niyang si Tanggol ay hindi isang ordinaryong kalaban. Batid niya ang tapang, liksi at likas na talino nito sa pakikipaglaban. Hindi ito pwedeng magpatuloy, bulong niya sa sarili habang mahigpit na nakakapit sa hawakan ng kanyang mamahaling baston. Samantala, sa madilim na eskinita ng Quiapo, nagkukubli si Tanggol habang pinagmamasdan ang paligid. Ang sugat sa kanyang bisig ay dumudugo pa rin, tanda ng matinding laban na kanyang pinagdaanan. Hindi niya inakalang makakatapat niya mismo ang taong matagal na niyang hinahanap. Kung sino pa ang inaakala kong sagot sa lahat ng tanong ko, siya pa ang magiging hadlang sa akin, anya sa sarili. Sa di kalayuan, isang anino ang lumitaw. Mabilis ang kilos nito, tila isang mandaragit na hayop na handang umatake sa kanyang biktima. Mabilis na inihanda ni Tanggol ang sarili, ramdam niya ang panganib na parating. Ngunit bago pa man siya makagalaw, isang malalim na tinig ang umalingaw-ngao sa madilim na eskinita. Hindi mo ako matatakasan, Tanggol. Alam kong gusto mong malaman ang totoo. Pero kaya mo bang tanggapin ang lahat ng sakit na kasama nito? Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang nagsalita. Hindi ito isang estranghero. Hindi ito isang tauhan ni Don Julio. Kundi isang taong mula sa kanyang nakaraan. Isang taong akala niya ay matagal nang wala sa mundong ito. Ikaw hindi ito maaari. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng buo, isang matalim na liwanag ang pumunit sa kadiliman, kasabay ng isang putok ng baril. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang balikat, ngunit hindi siya nagpatinag. Ang kanyang katawan ay sanay na sa sakit. Mas malalim ang sugat na idinulot ng katotohanan ngayon ay unti-unting bumabalot sa kanya. Ngayon, alam mo na kung bakit hindi ka kailanman naging malaya, bulong ng lalaki bago ito tuluyang naglaho sa dilim. Habang si Tanggol ay nakayuko, nag-iisip ng susunod na hakbang, isang bagay ang kanyang napagtanto, hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. Ramon sa ganong pagkakataon. Sayang lang at hindi nakasama ni Ramon ang anak niya pagka-uwi niya ng mansyon. Dito ay sinabi ni Boss Ramon sa ama na hindi daw yun ang unang pagtatagpo nila ng anak niyang si Tanggol dahil nakasagupa na niya ito ng maraming beses at ito raw ang tumangay kay Mocha noon. Batid niyang malaki pa rin ang galit nito sa kanya niya kung kaya't naunawaan niya kung bakit hindi pa ito handa na sumama sa kanya sa mansyon. Ngunit sa kabila ng galit at hidwaan, hindi mapigilan ni Boss Ramon ang damdaming bumabalot sa kanyang puso. Isang damdaming maihalong panghihinayang, pag-aalala, at isang pag-asang sa kabila ng lahat, mapapatawad siya ng anak niya. Alam niyang matagal nang nagtanim ng sama ng loob si Tanggol, ngunit naniniwala siyang darating ang araw na makikita rin ito ang katotohanan. Sa kabilang dako, si Tanggol naman ay nalilito sa kanyang nararamdaman. Sa bawat pagdampi ng hangin sa kanyang mukha,
Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, pilit niyang inaalala ang bawat sandaling nagdaan. Ang kanyang ina, si Aling Maritz, ang naging sandigan niya sa bawat pagsubok ng buhay. Hindi niya maialis sa isipan ang sakit na dulot ng kanyang ama. Paano siya magpapatawad kung ang sugat sa kanyang puso ay hindi pa naghihilom? Habang nag-iisip, biglang may dumaan na isang sasakyan sa kanyang tabi, mabagal ang takbo nito at tila sinusundan siya. Agad niyang dinukot ang kanyang kutsilyong laging bitbit. Hindi niya alam kung sino ang nasa loob ng sasakyan, ngunit hindi siya magpapabaya. Mula sa madilim na bintana, isang pamilyar na tinig ang lumabas. "Tanggol anak, sumama ka na sa akin." "Si Boss Ramon." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tanggol. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis silang magkikita muli. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang matandang lalaki na may bakas ng lungkot sa kanyang mukha. "Anak, hindi kita pipilitin, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon na maipaliwanag ang lahat," wika ni Boss Ramon. Sa kanyang mga mata, naroon ang sinseridad at pangungulila. Hindi alam ni Tanggol kung paano tutugon. Alam niyang kung magpapadala siya sa damdamin, maaaring bumigay siya. Ngunit paano ang kanyang ina? Paano ang lahat ng sakit na kanyang dinanas sa kawalan ng ama? Sa halip na sumagot, mabilis niyang tinalikuran si Boss Ramon at naglakad palayo. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Habang papalayo si Tanggol, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. May biglang sumulpot na grupo ng kalalakihan sa kabilang kalsada, pawang armado at may masamang balak. Isa sa kanila ang lumapit kay Boss Ramon. "Mukhang ang dami mong pera, boss." Pahingi naman ng ambag, ani ng isang lalaking may pilat sa pisngi. Naramdaman ni Tanggol ang panganib. Hindi niya kayang hayaan na mapahamak ang ama niya, kahit pa hindi pa niya ito lubusang napapatawad. Sa isang iglap, kumilos siya ng mabilis. Hinugot niya ang kanyang kutsilyo at pumagitna sa pagitan ng mga armadong lalaki at ng kanyang ama. "Umalis kayo kung ayaw ninyong may masaktan," matapang niyang sabi. Natawa ang leader ng grupo. "At ano nang magagawa mo, batang paslit?" wika nito bago mabilis na sumugod kay Tanggol. Ngunit hindi ito handa sa bilis ng kilos ni Tanggol. Isang mabilis na galaw at biglang napasigaw ang lalaki nang masugatan siya sa braso. Ang iba pang kasamahan niya ay umatras, hindi inaasahan ang husay sa pakikipaglaban ni Tanggol. Sa kabila ng kanyang galit sa ama, hindi niya kailanman mapapayagang mapahamak ito sa ganitong paraan. Sa huli, umatras ang grupo at naiwan sina Boss Ramon at Tanggol sa gitna ng kalsada. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi, ngunit sa kanilang mga mata, may namuong kakaibang damdamin. Isang panibagong simula o isang mas malalim pang gusot. Excited na po ang lahat sa panibagong yugto ng buhay ni Tanggol, kasama ang ama niyang si Boss Ramon at lolo niyang si Don Julio. Isa na lang ang kulang at mabubuo na ang pamilya Montenegro, walang iba kundi si Aling Maritz. Sa iyong palagay, yayakapin na nga ba ni Tanggol ang kapalaran niya bilang isang ganap na Montenegro sa panibagong yugto ng teleserye, kasama ang tropa niya? Kung ay pakilike lamang po ang video na ito, at kung fan ka rin ang teleseryeng ito, halika't samahan niyo po ako at pag-usapan pa natin ito. Kamakailan lang ay paniwalang-paniwala itong si Rigor sa mga pinagsasabihan ng tiyuhin niyang anak. Na napilitan lang umano itong magpanggap bilang Tanggol ayon sa utos ni Olga. Wala siyang kaalam-alam na sobrang ganid at gahaman ng ipinagmamalaki niyang si David. Umaasa pa naman siya na babalik itong si David sa dati nitong buhay sa Quiapo. Pagkatapos nito, lingid sa kanyang kaalaman, ay lihim ng pinapatrabaho ni David kay Atty. Vera ang paglipat ng mga kayamanan ni Don Pacundo sa pangalan niya. Maging si Atty. Vera ay paniwalang-paniwala din na seryoso itong si David sa mga sinabi nito sa kanya, kung kaya't agad niyang inasikaso ang mga inuto sa kanya ni David. Lingid sa kanyang kaalaman, mas tuso rin pala itong si David, higit pa sa inaakala niya. Napakadali na lang para kay David na dispatsahin siya, kapag tapos na yung trabaho niya. Sa kabilang banda, nakabalik na rin itong si Tanggol at labis itong ikinatuwa ng mga kaibigan niya. Agad nila itong ipinaalam kay Boss Diina. Tinanong nila si Tanggol kung ano ang nangyari. Sinabi naman ni Tanggol na habang hinahanap niya si David ay nakasagupan niya umano ang totoo niyang ama na si Boss Ramon, ang taong sinisi niya sa pagkawala ng kanyang tunay na pamilya. Sa pagkikita nilang iyon, nagdilim ang paningin ni Tanggol.
Hindi niya napigilan ang kanyang galit at mabilis niyang sinunggaban si Boss Ramon. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang pamilya ko, sigaw niya habang nakatikom ang kamao, handang ibigay ang pinakamalakas niyang suntok. Ngunit bago pa man lumapat ang kanyang kamao sa mukha ni Boss Ramon, isang malalim na tinig ang pumigil sa kanya. Tanggol, hindi mo alam ang buong kwento, saad ni Boss Ramon habang tila mailungkot sa kanyang mga mata. Akala mo ba talaga na ako ang may kasalanan? Hindi mo ba naisip kung bakit kita hinanap ng matagal na panahon? Natigilan si Tanggol. Para bang may bumara sa kanyang lalamunan. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong niya, ngunit sa halip na sagutin siya ni Boss Ramon, inabot nito ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot kay Tanggol. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang lumang larawan ng isang masayang pamilya. At sa gitna, isang batang mukhang pamilyar sa kanya. Ako ba ito? Nanginginig niyang tanong. Tumango si Boss Ramon. Bago ka pa man lumaki sa lansangan, bago mo pa nakilala si David, may mas malalim pang dahilan kung bakit napunta ka sa Quiapo. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, si David naman ay abala sa paglikom ng mga kayamanan ni Don Pakundo. Maging ang mga matagal ng tagapaglingkod ng Don ay hindi na rin nakapagtataka kung bakit biglang napasa kamay ni David ang lahat ng ari-arian nito. Ngunit may isang tao na hindi kumbinsido sa mga pangyayari, si Atty. Vera. Habang binubusisi ang mga dokumentong ipinapasa sa kanya ni David, napansin niyang may ilang detalye na tila hindi tugma. Mabilis niyang kinompronta si David. David, sigurado ka bang malinis ang mga papeles na ito? Umiti lang si David, ngunit may bahid ng panunuya ang kanyang mga mata. Huwag mong subukang lumagpas sa linya, Attorney. Alam mo kung anong mangyayari sa mga taong masyadong maraming tanong, hindi ba? Napalunok si Atty. Vera. Alam niyang nasa alanganin siya, ngunit hindi siya maaaring umurong ngayon. Ang hindi alam ni David, may isa ng lihim na investigasyon na nagaganap laban sa kanya. At oras na lang ang hinihintay bago mahulog siya sa sarili niyang bitag. Sa Quiapo, si Tanggol naman ay patuloy na binalot ng pagkalito. Totoo ba ang lahat ng sinabi ni Boss Ramon? Sino nga ba talaga siya? At ano ang papel ni David sa lahat ng ito? Isang matinding revelasyon ang nag-aabang, at maaaring ito na ang magiging wakas ng kanilang laban. Niya sa pagkawala ni Mahang na nakilala niya bilang si Alberto, dito ay tinanong naman siya ni Peng kung bakit hindi raw siya sumama sa ama. Sagot naman ni Tanggol ay hindi pa raw siya handa, pero alam niyang hinihintay na raw siya ng ama niya sa manson. Tugon naman ni Boss Deina ay tila may malalim na dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng iyon. Ito na ang pagkakataon ni Tanggol na makilala ang tunay niyang pamilya, kaya hindi dapat niya sayangin ang pagkakataon. Ngunit sa kabila ng lahat, may bumabagabag sa kanyang damdamin. Parang may anino ng kahapon na pilit siyang hinahatak pabalik, isang misteryong hindi niya lubos maintindihan. Ang pakiramdam niya, may itinatago pa ang kanyang ama na hindi niya alam. Habang naglalakad siya pa uwi, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. May hawak itong lumang litrato, isang lumang larawan ng kanyang ina na may kasamang isang batang lalaki. Hindi siya sigurado kung sino ito, pero may kung anong bumigat sa kanyang dibdib. Huwag mong kalimutan kung sino ka, bata, ani ng matanda bago ito tumalikod at naglaho sa dilim ng gabi. Kinagabihan, hindi mapakali si Tanggol. Paulit-ulit niyang tinititigan ang litrato. Sino ang batang ito? At bakit tila may kakaibang pakiramdam siyang bumabalot sa kanya? Sa mga sandaling iyon, nagdesisyon siyang alamin ang totoo. Kinabukasan, nagpunta siya sa isang lumang bahay sa may tabing ilog, kung saan siya lumaki kasama si Mahang. Doon niya nakitang muli si Aling Marta, isang matandang babae na dati niyang kapitbahay. Ano ho ang alam niyo tungkol sa aking tunay na pamilya? Tanong ni Tanggol. Nag-alangan si Aling Marta bago nagsalita. May mga bagay na mas mabuting hindi mo na malaman, iho, anya. Pero kung gusto mo talaga ng sagot, may isang taong makakatulong sa'yo. Hanapin mo si Mang Gustavo sa lumang tindahan sa kanto ng Calle Real. Siya lang ang makakapagsabi ng totoo. Dali-dali siyang nagpunta sa Calle Real at doon niya nakita ang isang gusgusing matanda na nakaupo sa harapan ng lumang tindahan. Nang makita siya ni Mang Gustavo, tila nagulat ito. Ikaw ba si Tanggol? Tanong nito. Tumango siya. Kung ganun, panahon na para malaman mo ang katotohanan. Lumalim ang gabi at lumipas ang mga oras sa ilalim ng liwanag ng gasera.
Doon isinalaysay ni Mang Gustavo ang isang lihim na itinago sa kanya ng mahabang panahon. Ang kanyang ama, si Alberto, ay hindi isang ordinaryong tao. Isa itong dating kasapi ng isang kilalang sindikato na nagtatago sa likod ng marangyang buhay sa mansyon. Ang buhay mo ay nasa panganib, Tanggol. Hindi mo alam kung anong mundo ang papasukin mo kung lalapit ka sa kanila, babala ni Mang Gustavo. Sa puntong iyon, tila bumigat ang lahat kay Tanggol. Totoo bang anak siya ng isang taong sangkot sa ganitong uri ng buhay? Dapat pa ba niyang ipagpatuloy ang paghahanap sa kanyang tunay na pagkatao? O mas mabuting manatili siya sa buhay na kinalakhan niya? Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba mula rito ang ilang lalaking nakaitim may dalang baril. Sumama ka sa amin. May naghihintay sa'yo, anila. Sa puntong iyon, tumakbo si Tanggol sa makitid na eskinita, pilit na iniiwasan ang mga taong humahabol sa kanya. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Sino ang mga taong ito? At bakit gusto nilang dalhin siya? Ang kanyang buhay na dati isimple at payapa ay biglang napuno ng takot at misteryo. Sa kanyang pagtakbo, may isang boses na bumubulong sa kanyang isipan, huwag mong takasan ang katotohanan dahil kahit saan ka magtago, mahahanap ka nito. Sa mga susunod na tagpo, mas lalo pang titindi ang mga pangyayari. Sino nga ba talaga si Tanggol? Ano ang lihim ng kanyang pamilya? At hanggang saan siya dadalhin ang kanyang paghahanap sa katotohanan? Natapos na nga ang labanan ni Tanggol at Ramon laban sa kanilang mga kalaban. Sa pagdating ng mga tauhan ni Ramon, nakaligtas na nga ng tuluyan ang mag-amang ito. Subalit, nagulat si Ramon nang hindi pumayag si Tanggol na sumama sa kanila. Sinabi ni Tanggol na inaasahan niyang magpunta sa kanilang mansyon kinabukasan. Ngayon ay talagang nag-iisip si Tanggol kung bibigyan nga ba niya ng pagkakataon ang kanyang ama na iparamdam dito ang pagmamahal ng isang tunay na ama. Kahit medyo labag sa loob niya, napagdesisyonan niyang pumunta sa mansyon upang makilala rin ang kanyang lolo at makita kung anong buhay ang inihanda ng kanyang ama para sa kanya. Kinabukasan, habang binabaybay ni Tanggol ang daan patungo sa engranding mansyon ng kanyang ama, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Hindi niya alam kung paano siya tatanggapin ng mga taong naroon, lalo na ng kanyang lolo na matagal nang wala sa kanyang buhay. Habang papalapit siya, unti-unting lumiliit ang pagitan ng kanyang nakaraan at kinabukasan. Pagdating niya sa harap ng napakalaking tarangkahan, biglang bumukas ito na tila inaasahan na ang kanyang pagdating. Isang matandang lalaki na may matalim na tingin ang sumalubong sa kanya. Si Don Gregorio, ang kanyang lolo. Sa titig pa lang nito, ramdam ni Tanggol ang bigat ng kanyang presensya. Hindi niya alam kung pagtanggap o pagsusuri ang naroon sa mga mata ng matanda. Ikaw si Tanggol, malamig na wika ni Don Gregorio. Matagal kitang hinintay. Napalunok si Tanggol. Alam niyang may nakatagong kahulugan ang mga salitang iyon. Ngunit bago pa siya makasagot, lumabas mula sa loob ng mansyon si Ramon, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Anak, halika, ipapakita ko sa iyo ang dapat ay matagal mo nang tinatamasa. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, sumunod si Tanggol sa loob ng napakagarang mansyon. Mamahaling muebles, mamula-mulang carpet, at mga chandeliers na nagkikislapan sa kisam, lahat ng ito ay parang nasa ibang mundo siya. Isang mundo na hindi niya kailanman inisip na magiging bahagi siya. Habang naglalakad sila sa mahabang pasilyo, napansin ni Tanggol ang ilang tauhan na palihim siyang sinusulyapan. May takot, may pag-usisa, at may ilan ding tila hindi natuwa sa kanyang presensya. Nararamdaman niya na hindi lahat ng tao sa mansyon ay gustong tanggapin siya bilang bahagi ng pamilya. Nang makarating sila sa isang malawak na silid, naupo si Ramon sa isang upuang yari sa mamahaling kahoy. Tanggol, alam kong mahirap ito para sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na handa akong ibigay ang lahat sa iyo. Hindi ko na mababawi ang mga taon na lumipas, pero gusto kong bumawi. Bago pa makasagot si Tanggol, biglang sumabog ang isang malakas na tunog mula sa labas ng mansyon. Agad na tumayo si Ramon at lumingon kay Don Gregorio, na tila hindi nagulat sa nangyari. Nagbabalik na sila, malamig na sabi ng matanda. Sino? Tanong ni Tanggol na agad nakaramdam ng panganib. Bago pa siya masagot, bumukas ang malaking pinto at pumasok ang isang lalaking may matinding galit sa kanyang mga mata. Si Damian, ang panganay na anak ni Don Gregorio, ang kapatid ni Ramon. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi tinanggap si Tanggol sa pamilya noon.
Ano ang ginagawa ng batang ito rito? Galit na tanong ni Damian. Wala siyang karapatang humakbang sa loob ng mansyon na ito. Damian, tahan na, awat ni Ramon. Anak ko siya. Dapat siyang tanggapin dito. Anak mo? O isa lamang hamak na patapon na iniwan mo noon, sagot ni Damian na maihalong panunuya. Hindi siya kabilang sa atin, at hinding-hindi ko hahayaang mamana niya ang anumang bagay mula sa pamilyang ito. Muling nagpanting ang tenga ni Tanggol. Alam niyang hindi siya lumaki sa marangyang buhay, pero hindi niya hahayaan na maliitin siya ng ganito. Tumayo siya ng matuwid, sinalubong ang tingin ni Damian at matapang na sinabi, hindi ako nandito para humingi ng mana. Nandito ako para malaman ang totoo. Natahimik si Damian saglit bago mapangising sumagot, kung ganun, alamin mo ang katotohanan. Pero tandaan mo, Tanggol, hindi lahat ng nalalaman mo ay maganda. Minsan, mas mabuting hindi mo na lang nalalaman ang ilan sa mga lihim na tinatago ng pamilyang ito. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot kay Tanggol. Pakiramdam niya, hindi pa ito ang katapusan ng laban. Mula sa malalim na titig ni Don Gregorio, sa pagsalungat ni Damian, at sa mga lihim na tila pilit na itinatago sa loob ng mansyon, alam niyang isang mas malaking labanan ang kanyang kakaharapin. Ano ang mga lihim na bumabalot sa kanyang pamilya? Ano ang papel niya sa lahat ng ito? At higit sa lahat, sino ang tunay niyang kaalyado sa loob ng pamilyang ito?